Makausap po natin ang ating correspondent dyan sa may bahagi po ng Spain, si Maria Edsel Lamparero Lopez. Isa po siyang nurse nakabase doon sa Spain. Magandang araw ho sa inyo, ma'am. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po ay napapakinggan, napapanood sa ating 32 stations nationwide. Hello po, buenos dias, good morning, Bombo Radio Philippines. Good morning, magandang umaga ho sa inyo. Anong oras ho ngayon dyan sa inyo and kamusta po yung celebrations, ma'am? Alaunang 38 ng umaga dito sa Madrid. Kasi dito ako ngayon. Yung selebrasyon, tuloy yung selebrasyon, marinig mo kung lalabas ka sa bahay, marinig mo yung mga sigawan ng mga tao, yung paggagamit ng mga tambor at saka mga turutot po. Yun ang kadalasan ginagamit dito ng mga Spanish kapag may nanalo sa kanila sa larangan ng sports dito sa Espanya. Ano yan? Wala na pong tulugan simula kahapon o simula kaninang madaling araw? Walang tulugan mula kanina kasi nga dito sa Spain 6 hours ahead kayo diyan. So alas 9 ng July 19 kanina ng gabi dito sa Espanya yung start ng laro. So naka-live. So from that time until now hanggang bukas na yan. Walang kahit bukas is Lunes na, yung mga tao dito kapag mag-celebrar sila ng victory ng kapanalunan ng Team Spain, talagang walang tulog-tulog na. Dire-diretso na yan. Lalo na dito doon sa center of Madrid. I am like 10 minutes away from the center of Madrid kung saan yung tambakan o kung saan nag-celebrate ng lahat ng mga Spanish community. At saka hindi lang Spanish community, of course, Filipino community na maraming Pinoy dito sa Spain po, sa Madrid. Ma'am, just for context lang, kasi sa Pilipinas, mahilig tayo sa boxing, sa NBA, or sa basketball. Diyan po sa may Spain, gaano kalaki ang football sa kanila? Dito sa Spain po, para sa kanila, yung football, ang pinaka-the best at pinaka-hinihintay nila kung may laban yung mga teams nila, lalo na sa international category. So dito sa Spain, mga bata pa lang binibigyan na yan ng chance ng mga school na magkaroon ng proper training yung mga bata. So ikaw na mismo, yung parents mismo ang nag-select kung saang banda o anong sports yung papasukan, yung gusto mong pasukan ng anak mo. So dahil sa sikat na sikat dito yung football sa Spain at saka yung pinaka-the best at saka mga highest earner dito ng mga players ay sa sports ng football. So kadalasan sa mga bata at saka mga parents mismo gusto nila maging footballista yung mga anak nila. So from the beginning, from the bata pa lang, talagang pinapapasok nila sa mga academy na nagtuturo ng football po. Kaya pala yung isa sa mga player ngayon ng Spain, ma'am, yung superstar nila, batang-bata, 18 years old nung pumasok siya, and then dyan na siya sa may US nag-birthday habang gumugulong yung World Cup. Pero yung mga Filipino naman, I understand hindi tayo gaanong sa football, pero marami pa rin sa atin ang talagang nagkaka-interest sa football. Pero yung mga Filipino community, nakikibahagi din po kayo sa mga celebrations dyan ngayon? Hindi mo po maiwasan na ma-contaminate ka ng selebrasyon nila kasi nga dito kapag ma-celebrate yung Spain talagang todo bigay. So kapag makita mo na kahit hindi ka na dito sa Espanya, kahit ibang lahi ka nandito ka sa Spain, talagang ma-contaminate ka nila sa kanilang sa kanilang damdamin na masaya at saka nag-celebrate at saka excited na nakuha yung tropeyo ng FIFA World Cup 2026. So hindi lang mga taga-Espanya, hindi lang mga Spanish, pure-blooded Spanish yung nagse-celebrate. Nagse-celebrate din mismo po yung mga tao galing sa different part of the world na dito nagtatrabaho at na naninirahan sa Espanya. So yung mga Pinoy, kasi ang daming mga Pinoy dito, so they are also celebrating yung victory ng Spain. Ang sabi nga ng mga analysts, ang Argentina ay mostly Spanish din, so parang yung laban nila parang labanan sa pagitan po ng mga Spanish. Pero sa inyo sa ngayon diyan, ano pong mga celebration na nakatakda or naka-schedule ngayon po at World Cup champion ng Spain, ma'am? Oo. So from today, dahil sa nalaman na natin na yung Espanya ang naging champion sa World Cup, FIFA World Cup 2026. So from this moment, tuloy-tuloy na yung celebration. Bukas
may mga expected na na celebration these days, lalo na kapag bumalik dito yung Team Spain, talagang may may mga parade yan, lalo na kapag manalo yung Team Spain sa European man or world na Copa. Talagang may celebration yan at saka parade at saka post-victory party na ginaganap dito sa Madrid mismo, sa center, sa capital city of Spain. Diyan ho sa Madrid in particular, ma'am, yan, may mga viewing areas ho kayo dyan? Yung open ba sa public? Oo. So kanina, naglalagay ng 10 biggest screen all around Espanya. Ang Spain nagbigay ng previewing sa mga manonood. Maliban dyan, yung mga bar dito kasi mahilig yung mga Spanish tomar algo, ibig sabihin ay mag-drinks, inom ng alak, inom ng beer, inom ng mga kung anong gusto nilang inumin. Mahilig yan ang mga Spanish, lalo na after work or after lunch. May mga open yung mga dito, yung mga bar na tinatawag. So sa mga bar na yan dito sa akin sa La Ilipa, maraming mga bars dito na nag-open kanina at saka may previewing sa mga customers nila. So makikita mo na kahit hindi ka pumunta doon sa sentro kung saan ang daming nag-celebrate doon at saka malalaking screen na previewing na in-install yung Espanya. Kahit hindi ka pumunta doon, mapipil mo pa rin yung selebrasyon dahil sa mga bars dito na puno ng mga tao na nanonood at saka nagse-celebrate ng kapanalunan ng Espanya. So mula ngayon, bagaman nababanggit niyo kanina na alauna pa lamang madaling araw pa lamang diyan po sa inyo, wala na talagang tulugan hanggang bukas kung saan inasang magkakaroon pa muli ng mas malawak na celebration. Oo. Dahil sa capital city tayo, kahit walang selebrasyon po dito sa Madrid, yung mga tao dito na walang pasok kinabukasan, kahit may mga pasok pa, mahilig sila magpunta sa mga disco, punta sa mga bars, magkipag-date sa kung sino nila ang gustong ipag-date. So lalo na ngayon dahil sa nanalo na yung Spain sa FIFA World Cup, mas maraming tao at saka walang tulugan na yan. Makikita mo mamaya kahit bantayan mo sila, walang tulugan na yan hanggang kinabukasan. Hanggang bukas ng umaga until upcoming days na hanggang dumating yung mga team Spain po dito sa Madrid. Maging kayo ay parang talagang excited din, ma'am, So maraming salamat for joining us ngayon pong madaling araw ho dyan sa inyo, alauna ho ng madaling araw. By the way, taga saan po kayo dito? Baka may mga gusto ko kayong batiin ng mga kamag-anak po dito sa Pilipinas, Edsel. Oo. Taga Iloilo po ako. Binabati ko diyan yung mga kamag-anak ko sa Iloilo at saka diyan po sa Parañaque. Marami akong tito-tita diyan. So binabati ko kayo. Happy viewing po sa inyong lahat diyan. Sige, maraming salamat. From time to time, makiki-update pa rin kami diyan, Lalo at yung nababanggit kaninyo, bonggang selebrasyon, ang grandeng selebrasyon ngayon ng Spain. Edsel. Yes po. Welcome po. Anytime. Thank you, ma'am. Ang ating pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa may Spain, magkakabombo, si Ma'am Maria Edsel Lamparero Lopez. Isa po siyang nurse na nakabase doon sa Spain. Sabi nga niya kanina, ang grandeng selebrasyon, wala hong tulugan hanggang ngayong araw kung saan ay nasaan pang mas malawak yung magiging selebrasyon dahil sabi nga niya kanina, ang football ang pinakamalaking sporting event dyan sa may part ng Spain. Even sa buong Europe, even sa American continent, mga kabombo, talagang malaki sa kanilang Spain. Kung gaano kalaki sa atin ang boxing saka basketball, ganoon din po kalaki sa kanila ang football, lalo ang FIFA World Cup.